Laway ko ba yung tumalsik? Laway mo yun. Hello, my dear Aquarius! Aquarius! First 15 days of May 2024. Of course, this is from May 1 hanggang May 15, 2024 general reading. Hello, my dear. Hello, my dear Aquarius. Nalilipad-lipad. Okay. Let's go, my dear Aquarius. Start tayo sa energy ng overall. Ang dami mong magbigay ng overall. Kaya ayoko ginagamit tong card na to kasi masyado siyang pahirap I don't react when people mention you. Overall muna tayo ha. I want you, okay? And I can't let you get close to me, okay? And I want to feel that way again. Okay, so saysayin natin to, my dear Aquarius. I don't react when people mention you, okay? So, there's a tendency na itong I don't react when people mention you is referring to a person, of course, no? So, hindi ka nagre-react. Posibleng napag-uusapan or naririnig mo yung pangalan niya, pero hindi ka nagre-react. I want you. Pero itong dinededma mo na tao o itong ini-ignore mo na tao is how special sa'yo, okay? Special siya, yun nakukuha ko dito. I want you. Pero, parang, ang nakukuha ko dito sa combination ng dalawang card na to, parang nagpapatay mali siya ka, my dear. Yung parang bang, alam mo yung parang kumbaga sa gustong-gusto mo siya, or bet na bet mo siya, or parang special siya sa'yo, pero deadma, couture ang atake mo. Basta deadma ka. Okay? I could let you close. I couldn't yun. Couldn't kasi may exclamation and then T. I couldn't let you close to me. Kumbaga parang ayaw mo siyang, yung eksena mo, my dear, is gustong-gusto mo siya, 'di ba? Pinahirapan mo ko. Gustong-gusto mo siya, pero ayaw mo naman na makita ng mga tao na apektado ka pa rin sa kanya. Ayaw mo rin na maramdaman niya na namimiss mo siya or hinahanap mo siya. In short, iba yung sinasabi ng action mo sa sinasabi ng balon-balunan mo, ng internal mo. Iba yung sinasabi, my dear, okay? Kasi yung last natin dito is I want to feel you again, no? Parang gusto mo siguro mag-effort tong tao na to, something like that, no? So you are repairing or you are tumutukoy sa isang tao, okay? Dagdagan pa natin yan, okay? So, overall energy pa lang, my dear. Ano na tayo? Laban-laban na. Let's go tayo sa energy ng past. What is happening in the past, okay? The King of Pentacles, okay? So, posibleng you are referring to a Taurus, Virgo, and Capricorn, okay? So, may King of Pentacles na energy siya, okay? Or, pwede naman, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, kasi past energy to May kinalaman sa energy ng provide. Okay? Pero, posibleng ang tinutukoy mo dito is energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Hindi ko kino-close yung ibang zodiac sign kasi baka meron siyang earthy energy. Diba? Medyo may pagka-earthy siya. Pero, kung titingnan natin, energy ng past is may kinalaman sa energy ng pera kasi King of Pentacles. Tingnan natin yung current energy ngayon, my dear. Okay? The Two of Cups. Okay, my dear. Okay. Posible, my dear, na parehas na kayong may minamahal. Yun ang nakukuha ko dito. Posibleng in a relationship na siya, tapos you are in a relationship na rin. Pero parang namimiss mo siya. In a point na namimiss mo yung dati yung pinagsamahan. Parang ganon, okay?
So, I can feel na hindi na, kung sino man tinutukoy dito, hindi kayo pwede. Parang gano'n na nakukuha ko, hindi na kayo pwede magsama, hindi na kayo pwedeng something kasi posible na you are in a relationship tapos siya is in a relationship. For some of you naman, my dear, for some of you, posibleng tumitibok ang puso mo ngayon kasi this is the Two of Cups, okay? Pero, nagpapa-hard to get ka. Sa ibang energy yun, my dear, sa ibang energy. Pero, kung i-ano natin siya sa energy ng past, you are tumutuko, you are repairing to a person na meron siyang King of Pentacles energy, okay? And posibleng nagkaroon din kayo ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And I want to feel you again. Parang gusto mo siyang mag-approach sa'yo, pero nagpapa-hard to get ka. And it is the same thing din if napifall in love ka to somebody as of this moment. Nagpapa-hard to get ka. Yun lang talagang overall nun, my dear Aquarius, nagpapa-hard to get ka. No? Yung typical na parang, uy, hindi kayo ako affect. Let's go, my dear Aquarius. Future. Hala. Let me see, my dear Batay, ang dami ng future. Kaya ayoko nang gaganito eh. We have here the Six of Pentacles, okay? More on balance din to, my dear. Kung makikita mo, meron siyang timbangan dyan. Kung makikita mo rin dito, Temperance, balance din. Full card. And, the Nine of Wands. Dami ng future and the Eight of Swords. Okay. So, sa energy ng full card, my dear, teka, ayusin natin to. Sa energy ng full card, pakiramdam ko, mag-new beginnings ka. Okay? Pipilitin mo talagang paglabanan to, my dear, as much as possible. So, if just in case nagkakagusto ka sa isang tao, hindi kayo magkakatuluyan. Okay? Kasi dito nakikita ko dito, my dear, nakikita mo yung magiging life mo sa kanya. Kumbaga, nilalabanan mo, my dear, yung sinasabi ng puso mo. Okay? Kumbaga naglalaban yung isip mo at saka yung puso mo na posibleng mapapasama or papangit yung buhay mo sa piling niya. O hindi gaganda yung buhay mo sa piling niya. Pero sa energy kasi ng Nine of Wands over here, nahihirapan ka. It is going to be an struggle. No? Struggle para sa'yo. No? So, yun ang future mo, my dear. Mag-new beginnings ka and mananaig, my dear, yung pagiging practical mo. Sasagi siya sa isipan mo. Okay? Titibok ang puso mo, okay? Magbabalik ang mga nakaraan, pero paglalabanan mo to, my dear. Okay? So, let's go tayo, my dear. Okay, wait a minute lang, ha? Let's go tayo sa 8 cards natin for additional message, my dear. Alam mo, ayokong ginagawa tong reading na to kasi napaka-time consuming. Pero, ito ang pinaka-detalyadong reading na ginagawa ko. As in, super details. Details, no? Starting from the energy of the past, current energy, and then future energy. Konting pasilip tayo. Itong kung gagawin natin ngayon ay konting additional message lamang to, my dear. Let me see. Teka nga. My dear Aquarius, for 15 days. Okay, we have here another Eight of Swords. Actually, medyo marami-rami siya. The Eight of Swords, ayan siya, my dear. Kung makikita mo, may Eight of Swords ka rin dito kanina. Ayan. So, nare-realize mo nga talaga, my dear, na it is a trap. Hindi ko siya pwedeng babalikin sa buhay ko. Hindi ako pwedeng ma-inlove sa kanya. Hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya because it is a trap. No? So, pinipigilan mo, my dear, ang sarili mo. Pero, pagtungtong may din ng first 15 days of April, which is, May, Mickey noodle, sorry. Ano ba yun? Na-distract ako. May nangyayaring chemical reaction sa loob mo. Okay? Pero at least, you are smart. So, nakikita mo na, my dear, na, hindi pwede to. This cannot be. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng ma-fall. Hindi ako pwedeng ma-in love. Okay? We have here the Five of Wands. Marami kayong differences. Okay, over here. Hindi to maganda.
And the Hermit, pagsisisihan mo sa bandang huli, my dear. Okay, marami kayong differences, okay? Posible din na mag-cause ng away to, okay? Kasi syempre, sabi ko nga, yung isang energy na nakukuha ko dito is posibleng you are taken or siya ay taken. And pag nagpatuloy ka dito or gawin mo tong hakbang na to, my dear, posibleng magkaroon ng gulo. Okay, gulo, as in gulo talaga siya. Na pwedeng magkaroon ka ng Hermit energy na pwede mong pagsisihan. Okay? Uy, it's a trap. Let's go, my dear. What is this? The Sun card. Okay? Mas pipiliin mo pa rin, my dear, ang katahimikan at kapayapaan. Okay? Ito yung parang typical, my dear, kumbaga sa nagda-diet ka. Nakalatag na lahat ng pagkain na gustong-gusto mo sa harapan mo, pero pinipigilan mo, my dear, yung sarili mo kasi alam mo it's not good for you. It's not going to be healthy for you. Yun na nakukuha ko dito. Okay? Okay, last 4 cards we have here, the Page of Wands. Okay, you will be starting something. Okay, so may something talaga mag-start, my dear, sa first 15 days of May na posible, my dear, na ikapahamak mo. Okay, so paglalabanan mo talaga to, my dear. Okay, so be careful with your action, be careful with what you are going to do with your life and everything. Diba? Be careful. Yeah, just be careful, especially sa energy ng love. You have full card again and again. No, sa future mo, meron kang full card. Ito yon. Sa mga nakakalimot, mabilis makalimot, meron kang full card sa future. And then, eto siya, my dear. I will be very, very, ano ba sinabi ko? I will be very, very careful, my dear. Kasi, it is a confirmation na posibleng magkaroon talaga ng away or gulo in the future. Maghihinay-hinay ako, my dear Aquarius, sa mga papasukin ko ngayong first 15 days of April ako ng April. May, pasensya na, my dear, kasi wala kang reading ng April, no? Ng May. Because, posibleng magkaroon to ng malaking gulo. Especially sa energy ng love. If you are actually taken, manahimik ka. Okay? Kung nai-inlove ka naman, my dear, please be careful doon sa tao na yon. Kasi posibleng taken yon, in a relationship yon, gumawa ka ng background check or something. Okay? Kailangan meron din stable na trabaho, so on. Okay? Okay, last 2 cards. Pagod! Okay, my dear. Hindi lang dalawa ang binigay sa atin. The 8 of Wands, okay, message of the universe, partner ng ating Hermit, and the Chariot, okay, Hermit and the 8 of Wands, combination ng dalawang card na to is, meron talagang Hermit mode na mangyayari very, very soon because 8 of Wands is the message of the universe. So, meron ka talaga pagsisisihan na parating. Nakabase yun sa decision na gagawin mo ngayong first 15 days of May. Tama na ako. Nakabase yun ngayong first 15 days of May kung ano yung gagawin mo. And there's a tendency na baka pagsisihan mo siya bago matapos tong taon na to. Kasi mali yung decision na gagawin mo. Okay? Lalo na sa energy ng love. Sa mga nagtatanong na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, sa nanood at tinapos to, kasi yung iba hindi na tinatapos to kasi nga ay wala namang kinalaman, hindi naman na. Sa usapin ng pinansyal, my dear, balance ka na sa energy ng pinansyal kasi medyo tagilid yung energy ng pinansyal mo. Okay? Wag gastos ng gastos. Be careful ka rin, my dear, sa mga sinasamahan mo kasi there's a tendency na meron mga tao na papasok sa buhay mo na ililihis ka ng landas. Lalo-lalo na sa usapin ng pinansyal. Okay? We have here, Chariot and the Sun card. Balance lang yung energy. Clear indication ng universe. Ginaguide ka ng universe ang ating buong may kabal na ma-overcome mo to. It is going to be a challenge lamang sa'yo, my dear, sa energy ng love. Sa energy ng love and sa energy ng financial na kailangan magkaroon ka lang ng konting discipline. You need to determine which is good and bad. Tingnan mo kung nasaan yung good and bad, diba? Kontrolin mo yung bugso ng damdamin mo, so on and so forth and everything to the third plot. Ano ba? And the 4 of Sword, okay? And the 3 of Sword. Yes, my dear. Magkasama silang dalawa, my dear. Bonus card natin to, okay? So, you need to rest, my dear. Just in case, my dear, meron kang pinagdadaanan ngayon, no? Ipahinga mo yan. Okay? Huwag kang kumuha ng isang tao na papasok mo sa buhay mo para siya yung mag-fix ng broken heart mo, my dear. I think yung iba sa inyo, kinakailangan mag-move on, kinakailangan mag-muni-muni, kailangan mag-healing, kinakailangan ng pahinga.
bago pumasok sa panibagong chapter ng life. And I think i-dedicate ninyo, my dear, ang inyong first 15 days of May of healing, okay, recovery, releasing, at wag kayong pumasok. Pakiramdam ko iba sa inyo kaya nyo nararamdaman to is because malungkot kayo or kailangan nyo ng ganito, ng ganyan. Dedicate mo, my dear, ang first 15 days of May for healing, recovery, and so on and so forth. Bottom deck of the card pa pala is the Ten of Wands. Marami sa inyo, my dear, nakakaranas ng struggle related sa mga manifestation nyo. But, always remember, hintayin mo kasi yung divine timing. Huwag ka nagmamadali. Okay? Bibigay at ibibigay din sa'yo yan, my dear, sa tamang panahon. Huwag mo siyang i-pass forward kasi lahat ng pass forward, no good. Lahat ng instant noodles, instant coffee, lahat ng instant ay hindi maganda. Okay? So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa'yo. First 15 days of May. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe! Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And of course, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat, my dear Aquarius.